Nakalaban ko ang world champion na si Grandmaster Zhu Wenjun ng China. Naglaro po ako sa Asian Rapid Chess Team Championship 2024 sa may Hong Kong. Kaya po hindi ako nakapag-upload ng medyo matagal kasi naglaro po ako doon. At eto na nga, naimbitahan po tayo ng mga Filipino chess players sa Hong Kong para maglaro sa team nila. At ako po ay naglaro sa Board 1. At eto na nga, nakalaban natin yung Team China. At ang board 1 nila ay si Grandmaster Zhu Wenjun. Ano po ang nangyari sa laban? Aba, panoorin na po natin. Puti po si Grandmaster Zhu Wenjun, ang tinira niya po D4. Ako naman po ay black, nag D5 po ako. Nag C4 po siya, C6 yan po yung tinatawag na slab. Nag knight F3, knight F6, and then after knight C3, dito po, main line ng slab ang tinira ko, kinapture ko po yung C4. Pagka-takes ko po, nag-A4. Para saan yung A4? To prevent B5. Nilabas ko naman po yung bishop ko. Pagkatira po ng bishop F5, nag-E3 lang si Zhu Wenjun. E6 naman po ako, hindi ko na po tinangkang depensahan yan kasi wala na din pong way para madepensahan siya ng maganda at kinapture na nga po yan. Bishop B4, pinin, nag-castling lang din. Yan po ay mainline po ng tinatawag nilang Slav defense. No? So pagka-castling ko, nag-Queen E2. At kung mapapansin nyo po, pareho po kaming mabilis tumira kasi ang time control po nito 15 minutes plus 10 seconds increment, pero si Zhu Wenjun almost 16 minutes na, ako lumagpas na. So ang idea po ng Queen E2 is to be able to play E4. Kaya ang tinira ko po dyan, Bishop G6. Ayan, so medyo mabilis din yan. Bakit po Bishop G6? Kasi in case na mag-E4 po siya ngayon, mali po yan kasi may takes. Pagka takes na ganon, may capture dito. Ayun, so hindi pwede. Ang tanong dyan, coach, ba't hindi mo na lang dinevelop yung knight sa D7? Kasi pagka E4, saka mo kainin. Hindi po maaari yun dahil ito po ang ititakes niya. At pagka galaw, may capture doon. 1 pawn doon tayo. Kaya Bishop G6 po yung pinawalan ko na sinagot po ng Knight E5 para pabagsakin niya po yung Bishop. Na tinirahan ko lang ng Knight BD7. Kinapture niya yung Bishop. Binawi ko po ng pawn. And then Rook D1 siya. Ayan. So, ang tanong dyan, coach, bakit hindi po siya nag-E4 agad, wala na yung bishop? Yan po ay mali. Sa kadahilan ng may knight B6. Maa-atake po ito. Ngayon, pag gumalaw, libre ito. Ayun. Sa mga nagtatanong, coach, bakit hindi na lang depensahan? Mawa 1 pawn down kasi libre po ito. Ganyan po ang mangyayari. Kaya kailangan po talaga doon yung Rook D1. Chess player din yung kalaban ko, marunong din. Anyway, tumira po ako ng Queen A5. Ang idea po ng Queen A5 is, alam ko kasing mag-E5, so sasagutin ko po yan ng tinatawag na E5. Alam ko po kasing gusto niya mag-E4, so sasagutin ko po siya ng E5 para hindi nakapin yung queen ko. Kaso ang ginawa niya, Bishop D2. Nasinagot ko na nga po ng E5. And then, umatras naman po yung bishop niya. Bakit? Binuksan niya po yung tore para makain niya po yung pawn. Sinagot ko lang ng Rook AD8. At pagka Rook AD8, kinapture niya. Binawi ko po yan ng kabayo. At inatake ko yung bishop niya, tumakbo. Ayan. So, according po sa engine evaluation, yung position na ito ay equal. So, itim ako, naka-equalize ako. Ang kagandahan dyan, hindi po ako lugi sa oras. Kasi meron po akong 15 minutes and 46. Halos hindi pa ako gumagamit ng oras ko talaga. Siya naman po below 15 minutes na. Lamang po ako na mahigit 1 minuto. So, looking good po yan. Ngayon, after Bishop B3 niya, medyo nangapa na po ako dito. Hindi ko na kasi alam talaga kung ano yung next move. At ako po ay napaisip na. At ang akin pong tinira ay medyo kakaiba. G5. Ayan, nag-isip ako ng konti. 15 minutes na lang ako. Para saan po yung G5 na yan? Aba, may mga magagandang idea po yan na aking nakita. No? Una-una po, ayoko pong basta makapag F4 siya para si Panito. Pangalawa, in case man na maatake yung kabayo, gusto ko pong lumipat yan dito, gaganon. So may konting pressure. Pangatlo po, ito po kasi talaga main plan. Magdanay G4 po ako. So pagka na G4, sisipain niya po yan eh. Kasi kung hindi niya sisipain, mag-Queen E5, may pressure doon. So pagka na G4 ko, tutulakan niya, babalik, tapos i-G4 ko. Ganun po yung plano ko. Ngayon, si Zhu Wenjun, medyo siguro nagulat siya sa tirada na yan. Parang nonsense. Mukhang eto lang ang gustong gawin. Or siguro nakita niya yung G4 na idea. Tumira po agad ng H3. Ayun. So, yan po ang actually number 1 engine move eh. Ngayon, pagka H3, prevent niya na po yung mga na G4,
tinirahan ko po ng G4. Yan po talaga yung plano ko. Ayan, medyo nag-iisip na din talaga ako dito kasi hindi na ako sure kung anong mangyayari. Kaya kailangan ko i-analyze. And I figure out naman na pag kinapture na po yan, ay napakaganda po niyan sa akin. Kasi may mga ganong idea po. Oh. Tapos may threat po ako ng mate. Yun po yung aking nakikita. So, yung mga ganito nga pong idea, like say, pakita ko sa inyo, no? Ayan. Eh, bago pa ako dumating dyan, eh, baka tulakan na lang, ay hindi din po gagana eh. Kasi may mga knight takes e3. Ayan, no? May mga ganun po. Kaya hindi po pwede. So, balik po tayo dun sa nangyari. Kaya ang ginawa ni Juwin Jun, aba, tumira po ng H4 na mali daw. Kasi pagka H4, eto matindi oh, hindi ko to nakita. Meron palang tirang Queen B6 na hindi ko nakita talaga yan. Ang idea niya po una, eto threat capture. O ngayon, tatakbo lang yung bishop, titirahan lang daw ng A5. Aba, hindi ko maintindihan masyado, pero tingin ko ang pinaka-tema niya, maiiwanan na ngayon ito. No? Ngayon, pwede na siguro later on, makakakuha na tayo ng idea na Queen C5, tutulak na ganun. Ayan, pe-pressure rin to. May mga ganun pong idea na binibigay ang engine dito eh. Kaya lang, masyadong malalim para po sa aking kakayahan. Hindi ko maabot yan. Ang tinira ko po yung pinakasimple, Knight G6. Ayun. At ang Knight G6, for some reason, binigyan niya po ng X-Smart. Pero ako, very direct lang po yung idea ko dyan. Simpleng-simple lang. Gusto ko lang pong atakihin ito para makapture. No? Ngayon, gusto ko itulak niya yung G3. Yan ang gusto kong itulak niya, pero hindi niya po ginawa. Bakit? Kasi pag tinulak niya yan, babalik ako dito, papasukin ko yun. May mga Queen H5, sa ako mag-G5. Naku po, halos mamate. Lamang po ako pag ganyan po ang nangyari. Kaso, ang tinira ni Juwin Jun is very unexpected para po sa akin. Kasi siya po ay nag-group takes D8 lang. Kinapture ko. And then nag-group lang sa D1. Nagulat talaga ako dyan. Bakit niya ginawa yan? Kasi 1 pawn down siya. 1 pawn down siya eh. Pero may idea pala siyang matindi dyan. Kung wari po ako ay medyo nalingat dyan, no? Example, ang ginawa ko po, kumapture po ako agad. Aba, malilingat ka talaga kasi may rook takes D8, takes, and then eto po yung pinakaplano niya. Bishop takes F7, ayun, may sacrifice pala na gano'n. May ganun pala siya. Kaya balik po natin. Nakita ko yung idea niya na yun. Buti na lang, hindi ako nagmadali. Hindi ako nagtakaw agad sa pawn. Kinapture ko muna, which is the best move. At pagka-take, saka ako nag-knight takes H4. And according sa engine evaluation, clearly better ako dahil lamang po ako ng isang pawn. And the best part, 12 minutes pa ako, 9 minutes na lang si Juwin Jun, 3 minuto po mahigit ang kalamangan ko. Kaya dito very excited ako. Sabi ko, world champion to Mukhang makakadali tayo. Anyway, anong nangyari? Nag-Queen D3 po siya. And after Queen D3, talagang natagalan po ako dito. Kasi may mga idea po siya na mahirap depensahan First of all po, no? Gusto ko siyang matihin Actually, ang pinaka main plan ko is something like this. And then magche-check ako na ganon pag discovery. Ganon po ang gusto kong gawin dyan Pero yung Queen D3, napaganda dahil hindi ko magawa yun. Lagi pong may bishop takes. Or if not, Queen C4 muna. Anyway, yun po yung pinaka-idea, babagsak to. So, hindi ko magawa yun. Tagal ko nag-isip dito Ang dami kong inanalyze. And it turns out, yung nakita kong tira is hindi maganda. Kasi ang pinapatira po ng engine is Knight F5 daw. Iuuwi mo. So, hindi daw maganda yung mga sacrifice idea ko doon, no? Knight F5 lang daw, yan daw po ang gawa, tapos itulak mo, tapos capture doon. Ganun daw po yung magandang play. Pero ang tinira ko po kasi ay hindi maganda dahil ako po ay nag-Queen H5. Ayun. Hindi maganda. Kasi ang Queen po dito is napakagandang lapag po ng Reyna dahil dinidepensahan ko daw yung D8. Ngayon, ako nag-Queen H5 para po ituloy yung mga idea po ng mga check, capture, takes, tapos may mga mating idea ng ganon. So, yan po yung play ko. Not just that, I defended the pawn. So, kung mag-bishop siya, mag-Queen takes lang ako. Walang Queen C4. Yun yung plano ko, pero mali pala yan. Mali pala yan kasi pinapasok ko yung Reyna. Check. Ngayon, nakita ko naman yan Planado naman lahat yan kasi harangan ko talaga yan ng bishop. Ngayon, pagkaharang ko ng bishop, eto yung na-miss ko.
May knight E2 maneuver pala. Ayun, no? Sinimplihan lang ako, knight E2 maneuver. May pasok po yung kabayo niya dito or dito. Ayan. At hindi lang po yon, pag ikaw nalingat, no? May ganito, nakapin ka. Nawala talaga po sa isip ko yung knight maneuver na yan. Kaya dito talagang nag-isip na ako ng matagal. Do lamang pa ako ng 4 minutes, talaga napaisip ako dito. At napilitan po ako mag-queen G6, which is the number 1 engine move naman. Ayan, dimikit na yung oras. So, ang plano po niyan is dito na. Ipipin ko po ito in case na mag-knight. Pero siya po ay nag-knight pa rin. So, pumasok po yung aking reyna. At siya po ay nag-knight G3 na question mark. Winning na daw ako. Grabe. Kaso ang problema, hindi ko nakita yung simpleng tamang tira. Kasi pagka knight D3 niya po, actually na-surprise ako dyan eh. Sabi ko, napakagaling naman ito. Ang na-expect ko talaga, King F8 eh. Tapos pagka takes ko, capture. Ganun mangyayari eh. Sabi ko, 1 pawn up eh. Ganun ang mangyayari. Yun ang aking nakita talaga eh. Sabi ko, mag-1 pawn up ako. Baka posibleng ganun mangyayari. Pero yung knight D3, nabigla talaga ako sa tira niya ng G3. Sabi ko sa sarili, chess player din. Nadepensahan po kasi lahat. Nadepensahan lahat, oh. Naging solid. Pero it turns out, it's a mistake. At napakasimple lang po ng approach na gagawin ko na actually, inanalyze ko yun pero hindi ko tinuloy. Kasi ito po ang best move na hindi ko nakita. G3. Hindi ko po natuloy yan. Though pumasok yan sa analysis ko kasi may hindi ako mag-sacrifice. Kaso pagka takes knight dito, wala akong makitang kasunod pagka king F2. Kasi ang ina-analyze ko dito after king F2, tatalunan ko yan. Let's say magche-check ako dito. Sabi ko tatakbo lang. Ano ngayon kung makapture ko to? Sabi kong ganun, may ganito. Nakakatakot. Natakot po ako sa mga posibleng mangyari pag ganyan kasi ako na po ang mamatihin. So, wala akong makitang kasunod na tira. Doon na nga po sa king F2. Pero may na-miss ako palang napakasimple. Napakasimple pala. Pagka king F2, ang plano pala dito is not to go check or attack dyan. Ang simpleng ng tira. King, knight move lang. Usin nga lang yan. Yan lang pala yung gagawin. Ang idea po is, dinipensahan mo na ito, naharangan pa yung depensa sa kabayo. Ngayon, pag nag-king E2 siya dito, knight FE4, ayan, gaganyanin mo lang daw, sisimplehan mo lang siya, didikitan mo lang na ganyan, at yan po ay halos may sugsong na wala na magawa kasi ang solid na naman pyesa mo, puro passive siya. Let's say, mag-develop siya dito, ayan, umatake dyan, walang threat yan eh. Check, saan siya pupunta ngayon? Paano niya ito didipensahan? Didikitan. Mate. Grabe. Na-miss ko yung simpleng knight na yun. Ang nasa isip ko talaga kasi pasugod lang eh. Pero aatas lang pala yung kabayo, panalo na. Anyway, hindi ko nakita yon. May nakita ko, medyo kakaiba. Ang tinira ko nga is knight G6 na hindi ganun kaganda. Kasi pagka knight G6, nakapag G3 na. Ayun. So pagka G3, okay lang. Sabi ko, it's all part of the plan. Ito kasi plano ko kaya ako nag-knight G6 eh. May king H7. Mali na naman daw. Ibalik ko lang ha. Ang tamang tira daw is knight E4, knight D6 pa rin. Similar idea. Pusang gala lahat yun. Na-miss ko talaga yung atras ng kabayo. Atras lang panalo na hindi mo pa magawa. Tatakpan lang lagi yung depensa. Anyway, nag-king move ako eh. Kasi may nakita akong idea na pagka bishop takes F7, magtataka yun, ba't ko binigay yan? Merong cute na tactics, bishop B4. Yan yung nakita kong sacrifice. So, hindi niya po pwede makapture ng knight yan dahil capture there and then capture to. So, lalamang po ako ng pyesa. Kaya lang, nakita niya yan eh. King F1 niya lang. And then after King F1, force na pong capturein. At dito po, instead na mag-knight takes siya, nag-bishop takes muna siya na mali pa daw. Kasi pagka King takes, knight takes E1, queen takes B2, lamang daw ako. Kasi 1 pawn up ako eh. 1 pawn up ako dyan, pero ang problema kasi, 2 minutes na lang ako, 1 minute pa si Juwenjun. Ang tinira niya po is nag-check. At pagka-check, medyo napabilis po ako. Ang bilis kong tumira dito. Kasi, tumakbo ako. Yan naman po talaga ang normal na tira sa ganitong klaseng posisyon. Itatakbo mo yung king dyan, kasi baka sakaling mapalit po yung reyna, activated yung king. Kaso mali pala yan. If I want to push for a win, kasi 1 pawn na po ako, dalawa nga ang kalamangan ko sa queen side eh. 3 versus 1. If I want to push for a win, king H6 pala ang pinakatama.
Malaki pa rin yung chance ang matabla nito, pero yan na po yung pinakatama according po sa NGDP want to push for a win. So, ibalik po natin doon, napabilis ako kasi ang naging mentality ko dyan, alam nyo kung ano din. Bukod po kasi sa lamang ko ng points, ay bibilis ako na lang konti, 35 seconds na lang siya. Baka matalo siya sa oras. Pero tama mga tinira niya. Ayan, check. Bumalik ako, na-realize ko bandang huli, wala palang mangyayari pag lumabas. Babalik na lang ako, hoping na baka Chumek po siya ulit, dito na ako pupunta. Kaso, chess player din. Nag-night po sa may D3. Parang grandmaster din tumira Anyway, nag-win dito ako dyan kasi wala na akong magawa. Nag-check doon. Tumakbo ako doon. And then, nag-King G2. Pagka King G2, nag-win ako doon. Checking ko sa F3 na pumasok na yung Reyna. Ngayon, pagpasok niya sa Reyna dyan, Chumek po ako. Bumalik ako. Gumanon. Ngayon, dito po, nag-iisip po talaga ako how to proceed. At dito, may tira pala na Queen D7 if I want to push for a win. Pero for some reason, kinabahan po ako sa mga idea ng check, takbo doon, tapos wala akong gagawin, itutulak lang yung pawn. Medyo kinabahan ako doon. Ang tinira ko, nag-Queen F3 na lang. Bumalik na lang po ako. Ayan. So kung mapapansin nyo, segundo-segundo na lang kami. Pagkapunta doon, nag-Queen D1 ako. At pagkapunta po dyan, natabla na. At kung makikita nyo po dito sa notation, nag-Queen C2 po ako. Hindi po nangyari yan sa laro. Analysis na lang po namin yan. Kasi dito po, nag-iisip talaga kung ano ititira ko. Siguro, baka pwede Queen C2. The idea is, depensa na ito. Tapos may ganun. Kaso, mali yan. Kasi may Knight D6. Kaya hindi ko tinuloy. Na-miss ko yung Queen D7 actually. Natatakot ako sa Queen G6 kaya yan yung gusto kong depensa. Anyway, nakatabla po ako sa World Champion na si Grandmaster Juwen. At ito po ay team event. Ang kalungkutan lang, natabla po ako. Pero natabla yung board 2 and then natalo po yung board 3-6. Kasi 6 boards po ito. So, ibig sabihin, natalo po ang Team Philippines sa Team China. Anyway, napakasaya kasi naka-experience natin makalaro yung isang world champion, no? Kahit na pogi lang tayo. By the way, gusto ko lang po pasamahan yung mga Filipino chess player po sa Hong Kong. Naku po, grabe mag-support. May dalang pagkain lagi. Talagang full support sila sa atin doon. Nakakatuwa. Maraming pong salamat sa inyo. Abangan nyo po yung mga susunod natin na videos at muli, ito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.